Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang L. 4 na taon ng kasal, pero hanggang ngayon po ay wala pang anak. Naisipan ko pong sumulat para ibahagi ang isang kwento ng pagmamahal, attachment, at unti-unting pagbitaw. Nais ko din po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi, may pamangkin po akong 6 years old. Mula pagkabata, halos ako na po ang naging kasama niya sa araw-araw. Sa isang bahay lang po kasi kami nakatira, nasa 2nd palapag kami habang sila ay nasa 3. Lumaki po siya na ako at ang asawa ko ang tinuturing niyang parang pangalawang magulang. Panggabi kasi sa trabaho ang nanay niya kaya tulog sa araw. Yung tatay naman niya, abala sa opisina. Nang matapos na ang bahay na hinuhulugan namin, kinailangan naming umalis. Malungkot kasi naiwan ng isang pusong naging bahagi na rin ng akin. Ang mas nakakalungkot, unti-unting lumayo ang loob ng pamangkin ko sa akin. Ikinukumpara din niya ako sa nanay niya. Lagi daw akong oo sa kanya, hindi tulad ng nanay niya na strikto sa lahat ng bagay. Isang gabi bumalik kami sa dati naming bahay para makasama ang pamangkin ko. Gaya na nakasanayan, gusto niyang mag-sleepover sa amin. Bago matulog, niyaya namin siyang magbasa ng devotional at magdasal. Ang sagot niya, hindi daw nila ginagawa yun sa kanila. Sinabi ko umuwi na lang siya kung ayaw niya. Aba, umuwi nga siya. Pero bago siya umalis, tinanong namin kung bakit ayaw na niyang sumunod sa amin. Sagot niya, hindi naman daw kami ang parents niya kaya hindi niya kami kailangang sundin. Yun daw ang bile ng nanay niya. Naiyak ako pag alis ng pamangkin ko. Di naman ako nagalit. Naramdaman ko lang ang katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Na kahit gaano ko siya kamahal, hindi ko siya anak. Wala akong karapatang magtampo. Wala akong karapatang mag-demand. Higit sa lahat, wala akong kapangyarihang pigilan ang unti-unti niyang paglayo. Napakasakit pong tanggapin na ang batang minsang lumapit sa akin ay unti-unti nang bumibitaw.
pinili kong manahimik. Hindi ko na kinausap ang ate ko dahil ayoko namang mapagalitan pa ang bata. Kaya lang hanggang ngayon, masakit pa din. Parang may bahagi ng puso ko na naiwan sa batang minsan kong naging mundo. Hindi ko alam kung paano tuluyang maghihilom, pero umaasa ako na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Baka naman po, may maipapayo kayo kung paano tatanggapin ang ganitong klaseng pagbitaw. Paano po ba ako mag-move on? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. L. Ellie, tulog, anay. Aww. Pag ganyan yung kakanta, hindi ako makakatulog. Matatakot ako. Charas. Hay nako, El. Oh. Gets natin yung nararamdaman na masakit, masaklap, Oo. ganyan. Pero alam mo rin naman yung totoo, di ba? Sabi mo nga, ito yung masakit eh. Alam mo naman yung katotohanan, iniwasan mo lang yung katotohanan Oo. na hindi mo naman talaga siya anak. Hindi mo naman siya pwedeng ano. Kaya lang syempre kakaganyan kasi mahal mo eh. Napamahal sa'yo. Ganun. Pero what can we do? Oo. Pero this is kasi your version of story eh. Ako ang iniisip ko, baka dahil nga nangungulila kayo, wala kayong anak. Parang ginagawa niyo siyang anak and gusto mong palakihin siya. Na parang sariling anak. Yes, oo. So baka nararamdaman ng bata at nakikita din ng nanay na parang, oops, parang hindi pamangkin yung tingin mo, parang ginugrow mo siya as sarili mong Correct. ano. Kaya din siguro Oo. si Mudra, yung kapatid mo, yung ate mo, naglagay na ng wall. Oo. Bago pa, lalo pa kung halimbawa, kasi diba dun sa first part ng kwento, nagko-compare na si pamangkin. Na pag sa Yoel, oo ka ng oo. Pero pag sa nanay niya, stricto, hindi pumapayag. So, siguro si nanay, bilang karapatan niya naman yun, bilang nanay to manage, to control somehow, diba yung sitwasyon. Kaya, yun yung nasabi niya na hindi mo naman yun, mami. So, pagka, sa akin ka talaga susunod. Kaya makikita, grabe yung investment mo, grabe ka-effective. Hindi lang pamangkin yung tingin mo eh. Correct. Parang anak mo talaga na Tama. nawala Tinuring mo talaga anak. Kaya ganun siya kasakit. Oo. 'Di ba? Ang masasabi ko lang pag dumating yung panahon na binigyan ka ng tunay na anak, yung sarili na ninyo, for sure you will be a good mother. Oo. Kasi ito ngang practice pa lang eh. Correct. Ito lang hindi talaga ikaw, 'di ba? Bonggam-bongga na. What more, 'di ba, kung finally. Like for example niyan, nabanggit mo na may devotion which is good, Yes. pero sa mga bata, hindi pa nila maintindihan yung mga True, yung devotion na yan, Oo. correct. And hindi mo pwede ipilit yan eh. Oo. Pwede mong ituro para eventually Yes, na maiintindihan nila on their own language. Correct. Or Oo. ma-imbibe nila eventually, Oo. 'di ba? Pero anong gagawin natin? Ayan, siguro lang pwede mong gawin, focus na lang sa inyong mag-asawa. Correct, yun na lang. Diba? Hindi na natin, kasi kung magfo-focus ka lang sa nakaraan with your pamangkin, na sa ngayon wala ka na magagawa Oo. kasi wala ka na doon. Mhm. Nandun naman na siya sa kanila. Hindi mo, ano ba, kahit papano, naglagay na ng wall. Hindi ka naman nila tinatanggihan eh. At walang mali dun sa At wala din kapatid namang mo, mali, 'di ba? At may distance naman na kayo, 'di ba? Mm-hmm. So, mahirap yung moving on. It will actually really truly take time, Mm-hmm. but 'di ba? You really have to focus on things na meron ka sa ngayon. So, sabi nga ni Jegs kanina, yung asawa mo, so kayong dalawa, 'di ba? Concentrate on your love for each other. Correct. Kung meron kayong mga trabaho, yun munang i-baby ninyo. Yes. So, i-baby niyong isa't isa habang wala pa ang tunay na baby na para sa inyo, 'di ba? Pwede rin kayo maging fur parents. Yes, oo. 'Di ba? Na Or- if you want, or you can decide na to adopt. to adopt Wala if namang you mali want, dun. wala din namang masama doon, or madaming ibang ways para to become parents to other people. Hindi naman kailangan ang parenting naman ay hindi naman, or masasabi mo magulang, hindi lang biological ito na literal na iniluwal sa mundo at Tama. ginawa, 'di ba? Yes, Madaming forms of parenting. So, yun na lang muna talaga. Hindi namin alam kung kailan maghihilom yung sugat, only time can tell, 'di ba? But for now,
now, focus on what you have. Oo. Kung ano yung meron. Kasi this is your version of your story, 'di ba? Ang sabi mo lumayo yung loob ng pamangkin mo, pero it is what it is, It is 'di ba? what it is. 'Di ba kasi may sarili siyang mga magulang. Correct. Tapos kayo lang siguro nakakaramdam na parang lumayo kasi kinukonsider mo siya as parang anak mo na eh. Tama. So, alam mo yung yung dynamics nag-iiba talaga once na medyo nagkaroon kayo ng gap, nagkalayo. Feeling mo parang lumayo na siya pero hindi eh. Hindi. Oo. Ano lang talaga, nagsinet lang din ng nanay niya yung Oo. tamang tone. Mhm. Ganon. At yun naman talaga, tita ka niya, 'di ba? Pamangkin mo siya. So, hindi yun naman ang- ito tita ka lang. Hindi Oo. naman lang eh. Oo. Tita ka niya. Yun Oo, lang yun. Diba? yan. At mahal ka niya bilang isang tita. Iba pa rin Oo. yung nanay niya. So siguro nagkakaedad from 6 years old, ilang taon na ba yung bata? Hindi namin na alam eh. Baka nadagdagan na naman for another Correct. So Whatever. iba kasi mga bata na ngayon eh. Yung Alam mo, exposure nila. Ang naiisip ko rin dyan, Jegs, para yung mga magulang na merong mga angels sa bahay. Oo. Angels meaning yung yaya, yung mga kasama sa bahay na minsan mas matagal na kasama Yes. yung mga kasambahay, yung Oo. mga angels sa bahay versus yung mga tunay na magulang kasi sila ay abroad o kaya working parents, Oo. ganyan. Na sometimes mararamdaman nung magulang na bakit parang mas close, bakit parang mas sumusunod sa Oo. kanya, ganyan. Pero at the end of it all, ikaw pa rin naman yung nanay, ikaw pa rin naman yung tatay, Yes. 'di ba? Babalik at babalik talaga dun eh. Magiging ka-close din talaga yung ibang tao, but hindi kahit sa pagbalik-balik na rin, dun pa rin sila dun sa parents, ganun. Tama. Yun yung Oo. yung eksena diyan. Yes. Ay, so, So, El, wag ka na malungkot, El. Huwag ka na malungkot. I-baby nyo na lang ang isa't isa ni Correct. ni Hubby. Ayan. Magbabyhan kayo, ganon. Oo. Oo. Tapos, pagkatapos niyan, malay mo, kaka-baby nyo sa isa't isa, Oo. mabuo na yung baby. Magka-baby din diba? kayo. Ganon na Saka lang. siguro lesson learned na parang wag masyadong mag-invest ng feeling. Ang Pag- hirap, diba? no? Ang Kasi- hirap pag-advise ng ganyan kung ganyan tayo. Lagi tayo Oo. nag-i-invest ng feelings. Kasi sobrang Oo. nakita ko kasi sobrang investment ng feeling niya doon sa bata. Correct. Kinonsider nila, ang term lang na ginamit na parang kinonsider kayo ng mga bata na second parent. Oo. Pero ang totoo, kinonsider nyo rin din yung bata. Na tunay na anak. Kaya na-hurt kayo eh. So, sa Na-hurt true. ka eh, di ba? Correct. Alam mo, ang mahirap dyan sa mga ganyang klase mga sitwasyon, yung bata, naglalaro, walang pakialam, hindi niya alam hindi niya alam kung ano yung na-cause niya sa'yo eh. Oo. So, between the two of you, sino yung talo dito? Oo. Kung tatagalan mo dyan sa sitwasyon na yan na hurt ako, Oo. hindi ako yung pinipili, or Oo. hindi niya ako mahal, ganyan. Tapos hindi natin pwedeng sabihin dahil ayaw sumali sa devotion, masamang ugali na ng Oo, bata. hindi naman pwede yun. Kasi Oo. kahit naman hindi bata, kung ayaw sumama sa devotion, hindi naman natin sasabihin masama ugali niyan eh. Oo. Hindi naman dapat pinipilit din yung ganyang klaseng bagay. Oo, Personal tsaka, choice yun. Hindi pa kasi nila naiintindihan yan. True! Relax ka lang, El. Oo, kaya Oo. di ba sa mga churches, iba yung Bible ng mga bata. Correct, may Kaysa sa children's Bible ng Bible. mga matatanda. Correct. Kasi hindi nila maiintindihan talaga eh. Kailangan ipaintindi ito sa lengguwahe na Yes. nagigets nila. Oo. Eh baka yung lengguwahe ninyo nandun na sa yung version na talagang pangmalakasan na o Oo. talagang kailangang Tapos magde-devotion kayo, tapos sa oo. bata. Ano yun? Hindi ko naiintindihan. Oo. Ganun lang yun, El, ha? Oo. Alam ko hindi madali, Mhm. alam naming mahirap, 'di ba? But definitely in time you will get over this. And importante, ang gawin nyo, you pray. True. Na i-bless kayo ni Lord. Total ng naman ano. nagde-devotional kayo Oo, eh. So oo. ito na yung patuloy niyong idasal na Oo. yun una maka-move on ka, Mhm. maka-move forward, and then pangalawa, 'di ba, na ibigay na ni Lord. Oo. Kung meant talaga, plan ni Lord Oo. na ibigay na din sa inyo. At saka huwag kang mag-alala, hindi makakalimutan ng bata yan. Hindi. Oo. Ikaw pa rin ang favorite tita niya. Oo, hindi makakalimutan Pag ng meron bata siyang yan. gustong ilambing, una Oo. niya lalambing yung tita niya. Yes. Ganun yun. Oh, laging babalikin sa Ah, memory oo, niya. Nakatatak correct. na yan. Nakatatak Nag-ano na. ka naman nagplant ka naman ng seeds Oo, eh. yan. So, nandyan lang yan. Mhm. Salamat, El, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ayan, El. LLL. So, kalmahan mo lang, El. You pray kung ano talaga yung pagkaloob ni Lord sa inyo. Mhm. Then, Oo. thy will be done. Yeah. Ayun. Mhm. O siya, salamat na marami mga kabisyo. Ingat po kayo. Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!